Ngayon, mapapangkit ko yan dito sa ating church history. Okay, Brother Artie. Okay, okay, akin pong magkakain sa inyo ang church history. Sabi ko po na dito po ang simula ng lahat ng gawain po sa lugar na ito. So ngayon pong mapansin sa John chapter 1 verse 35 hanggang sa 51, iyon po ay yung katatapos lamang ibaptize ni John the Baptist in Jesus Christ. At kung saan doon ay nagsimula si Jesus Christ ng kanyang ministry. Ayan po, kung inyong makita doon, ang una niyang naging disciple ay si Andrew, meron pa isa, sumunod si Peter, si Philip, si Nathaniel, hanggang sa nabuo yung 12. Naniniwala po ako, para sa akin po, hindi ko po alam sa iba, maaaring yung iba, merong iba stand patungkol sa bagay po na ito. Pero ito po ang ating pinaniniwalaan na ito po ang simula ng lahat. So po, okay. Ang gawain po sa lugar na ito ay ating maibabalik doon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na siyang nagpasimula ng kanyang kakulungan. At ito nga po ang kakulungan doon sa John chapter 1, sa verse 35 hanggang sa 51. Yung ating kong tatanungin, ano bang ibig sabihin ng church or ng kakulungan? So, kapag sinabi kong church, ito po ay nagmula sa salitang Griego na ibig sabihin ay ecclesia. Ang church nagmula sa salitang Griego, ibig sabihin sa salitang Griego na ecclesia na ibig sabihin ay called out. Yun po. At sa ating salita ngayon sa Filipino, ito ay kapulungan or iglesia. Yun po. Ang ibig sabihin ng iglesia or ng church, ito ay kapulungan ng mga ligtas na nabautismo ang pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu na tinawag at nagkakatipon-tipon sa isang layunin upang maisakatuparan ang dakilang kautusan ng Panginoon na bumayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga sa church, diyan po ipinapangaral ang gospel. Yan po. Ang tanong, kailan sinimulan ni Jesus ang kanyang kapulungan? So, doon po yan nagsimula sa John chapter 1, verse 35 to 61. Makita niyo po dyan ang simula ng gawain ni Kristo Jesus bilang isang kapulungan. Yun po, sila ay isang kapulungan. Makikita niyo po doon. Sila ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Those called out had been baptized by John the Baptist. Ang nagbaptize sa mga sumunod kay Jesus Christ is John the Baptist. Lalo na po yung unang dalawang disciple na tinawag ni Jesus Christ. And si John the Baptist, siya po ang nag-prepare ng magiging daan ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang ministry. And Jesus Christ, siya po ang ulo ng iglesia. They were following Him and serving Him. He called those first disciples and they began to follow Him. John prepared them and Jesus assembled them as His ecclesia, as His church. So, God wanted it that way. Yun ang ginawang paraan ng ating ng Diyos. Ganun din ang ginawang paraan ni John the Baptist. Ganun din ang ginawang paraan ng mga ni Jesus Christ. Ganun din ang ginawang paraan ng mga disciples at ng mga apostles. At hanggang sa hanggang sa kasalukuyang panahon. So, sabi nga ng Diyos, nung i-baptize si John the Baptist si Jesus Christ, sabi ng Diyos, sabi niya, "Hear ye him, this is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, hear ye him. At sinabi naman ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God." Itinuro niya si Jesus Christ. At sinabi naman ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples,
follow me. At sila ay nagsisunuran. Yan po. Diyan po natin makita kung saan binukong ni Jesus Christ ang kanyang assembly. Hindi ko yan nagsimula doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi na po doon na, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Hindi po doon. Yung pong ibig sabihin ng build my church, yun po ay salita na establish. Doon lang po na-establish ang church ng ating Panginoong Jesus. Yan po, dumaan at kumipat ang maraming taon. Ang itinatag ni Jesus na iglesia ay nagpatuloy sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga disciples, sa mga apostles, nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan po. Nagpatuloy ito hanggang umabot sa kasalukuyang panahon na siya rin itinagpapatuloy ng mga baptist. Yan po. Kung ano yung sinimulan ni Jesus Christ, yun po ang itinagpapatuloy ng mga baptist. Kung tatanungin niyo po, ang sinimulan ba ni Jesus Christ na church ay Baptist Church ba? At tingin niyo po, Baptist Church ba yung sinimulan ni Jesus Christ? Amen. Amen. Sino nagsasabi nga, ay hindi naman Baptist wala namang pangalang Baptist Church Sino pa nagsasabi gano'n? Wala. Tinuro ba yan sa inyo Kung ating po titignan, kung ano yung pangalan ng church na tinatag ni Jesus Christ, wala siyang binigay na pangalan doon. Hindi niya tinawag yun na ito Baptist Church, itong ating ginawa, ating binuo na church. Wala po tayo makikita ang pangalan doon. Hindi po natin makikita yung pangalan ng Baptist noon. Idinugtong lang yun sa pangalan ni John the Baptist. So, sabi nila, ako nabaptize ako sa Baptist, kaya Baptist ako. Si Jesus Christ na binaptize ni John the Baptist, kaya Baptist siya. Amen. Ganun po ba? Opo. Ating pong tignan. Kung hinahanap natin yung pangalan ng Baptist na pinatag ni Jesus Christ na church, hindi po natin makikita yun. So, balit kung titignan po natin yung katuruan, yung doktrina, yung pong practices, yan po ay makikita natin sa Baptist. Amen. Po. Ang mensahe po ng ating Panginoong Jesus, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Na siya ring mensahe ni John the Baptist, na siya ring mensahe ng mga disciples ni Jesus Christ, siya ring mga mensahe ng mga apostles, nagpatuloy hanggang sa ngayon, at ngayon ang ating pinapangaral dito ay repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Ayan po. So, ulitin natin. So, hindi po natin, we have the name Baptist, pero hindi po natin binibase ang ating pong conviction sa pangalan na Baptist. Hindi po yun. Kundi, ibinibase po natin ang ating conviction sa tatlong bagay. Ano po yun? The church doctrine, kung doctrines ng Baptist, yung ipinapangaral niya, or yung mga tinuturo ng Baptist, the promise of God to perpetuate His church. So, meron pong pangako ang Diyos na magpapatuloy ang kanyang iglesia. So, and the testimony of history. So, kung inyo pong pag-aaralan, ang Baptist, makikita niyo po subukan niyo pong buksan sa internet,